Hello, Aris Collective, Sun, Moon, and Rising. Ako po si James. Kamusta po kayong lahat? At welcome po sa James Tarot PH. Diretso na po tayo sa inyong monthly reading for June 2025. So Aris, nasa kalagitnaan tayo ng taon. Ano yung mga gusto mong matupad o ma-manifest, mga wishes na gusto mong makuha this month? Pwede mong gamitin na manifestation board ang aking comment section sa baba at isulat mo dyan yung mga I claim, I manifest, I wish na mga gusto mong makuhang frequency and energy ng iyong spirit guides at ni universe upang mas mapabilis yung pagpapatupad diyan sa iyong mga wishes and plans this month. So ano yung mga gusto mong tumbukin at mga bagay na gusto mong matupad sa buwan na ito para sa iyo? Okay, Aris? Tulad na kagawian, kunin mo lang yung mga ka-resonate kaha and leave the rest. Yung pong ibang impormasyon para po sa ibang Aris yun, kaya relax ka lang. Talasan mo ang iyong intuition para makuha mo sa ating reading ang mga bagay na akmang-akmang mensahe na kaloob sa iyo na yung spirit guide sa ating reading for today. Thank you again, Aris, for all of your donations. Saka po sa mga hindi nag-i-skip ng ads, maraming salamat po sa inyong generosity, kindness, at saka po pagmamahal dito sa James Tarot PH. So, Aris, ano naghihintay sa inyo ngayong June 2025? Inhale and exhale. At the center of your reading, you have the Seven of Pentacles. Beautiful, beautiful. In the area of what you want, you have the Sun card. Ooh, congratulations. In the area of what you need, you have the Strength card. In the areas of what's affecting your current energy is a King of Swords. In the area of your near future, you have the Ten of Swords. Interesting. Pag-usapan natin yan later. In the area of your challenge, you have the Six of Pentacles. In the area of your fortune, you have the Knight of Pentacles. Lovely, lovely. In the area of your divine advice, meron ka namang 10 of Wands. Dalawang 10 ka na dito. 10 means ending of a cycle. Talagang may sisimulan kang bago, Aris, this month. And I'm seeing you elevating. Talagang tatanggalin mo yung mga nagpapahirap sa'yo at saka yung mga bagay na talagang nagpapadrag sa'yo pababa. This is the right time for you to step up and level up. Pag-usapan natin yan in details later. At ang outcome mo this month, bago tayo pumasok ng July, you have the Devil card. Ooh, interesting. Napakaganda, napakaganda. Pag-usapan natin yan later. But first, at the bottom of your deck, you have the Queen of Wands. Aris, ang background element mo sa buwan na ito ay si Queen of Wands, telling you na kung meron ka man daw sisimulan this month, meron kang gagawin, meron kang pagtutuunan ng pansin, atensyon, sinasabi ng yung spirit guides to really trust yourself. Trust your talent, trust your confidence, and also yung mga pinagdaanan mo, dapat daw magamit mo yun in your advantage. Magamit mo siya na kapaki-pakinabang as your strength more than just parang parte lang na nakaraan mo, parang meron ka doon mga bagay in the past na natutunan na, kaya ngayon gamitin mo yun ng mga angkla o mga tent poles para magamit mo siya moving forward. Meaning, halimbawa, before, meron ka na mga trabaho na pinasukan tapos na-realize mo ay may gantong boss, may gantong kalakaran, may gantong mga schemes, may gantong mga problema. Kaya sa bagong trabaho lilipatan mo, kung kakaroon ka man sa ating reading, pag-usapan natin later, alam mo na kung ano yung mga dapat iwasan at alam mo na kung ano yung mga dapat mong pagtuunan ng pansin more than ever. So sinasabi ng spirit guides mo na your past should give you parang pointers to note para every step of the way hindi maulot yung mga nangyari before. Okay, Aris? Pero nakita ko talaga dito sa lahat sa inyo, Aris, this June, sinasabi ng spirit guides to really trust your intuition. Trust yourself. Ano ba yung mga kakayanan ni Aris na nagagamitin niya sa pagbuo o pagkamit ng mga goals mo this month? Kung magaling ka maganto, magaling ka magganyan, magaling ka magsalita o magaling ka magpiano, o kaya magaling kang magawa ng mga paperworks, kung yan ang iyong skills at magaling ka dyan, asahan mo daw na magagamit mo ang mga skills na yan sa pagbuo ng iyong mga pangarap this month. Huwag mo na daw isipin pa yung sasabihin ng ibang tao. Always feel good. Pag daw mahal na mahal mo ang sarili mo at mataas ang tiwala mo sa sarili mo, mahahawa mo yung ibang tao na parang yun din ang magiging makikita nila for you. Yun din ang kanilang mararadiate mong aura sa kanila. So feel good, feel beautiful, trust yourself, and pataasin mo yung self-confidence mo. I-crank mo yan ng 100%. Okay, Aris? So napakaganda ng background ng iyong reading. Tiwala sa sarili, huwag urong-sulong, and pagkatiwalaan mo yung mga bagay na meron ka. Okay? So bago natin nabasahin ang iyong napakagandang reading, let's have additional messages from the divine. Ano yung mga pointers na kailangan mong tandaan this month sa buong buwan ng Hunyo na maaaring maging paalala sa'yo
para isabuhay mo this month. Okay, first, we have freedom. I possess the power and the free will to create my own happiness. So, nasa sa'yo daw yung kalakasan, kalayaan na gawin yung mga bagay na gusto mo para sa iyong ultimate and genuine happiness. Happiness na hindi makasarili, Aris, ha? Happiness na talagang alam mo na wala kang inaapakang tao, talagang para sa'yo, okay? Another message for this month, ano yung mga bagay na kailangan pagtuunan ng pansin ni Aris ngayong buwan na ito? You have courage. Courage talaga. I find the inner strength to face fear with confidence. Oh, so napaka-self-explanatory naman, di ba? Kailangan mo talagang tapangan ng sarili mo, magkaroon ka ng confidence and strength na magagawa mo yung mga bagay na gusto mong gawin. Don't listen to negative people, sa mga puna-puna, sa mga panliliit nila, kakayanin mo yan, Aris, okay? Another message, you have imagination. I embrace and nourish the creative aspect of my life. So, tatlong bagay yan kailangan mong isipin ngayong buwan na ito. Aris, ang freedom, kalayaan, courage, katapangan, imagination, malawak na imahinasyon sa mga bagay na gusto mong simulan, gusto mong gawin para talagang magkaroon ka ng creative process and creative thinking sa pag-abot ng mga yan. So, napakagandang 3 pointers para sa'yo this June. So, pag-usapan natin kung ano lalamanin ng iyong spread for this month. Ilan ang iyong major arcanas? You have 3 major arcanas. You have the Sun, the Strength, and the Devil card. Nakikita ko dito na huwag ka daw papapigil sa mga bagay. Ito yung major arcanas, ha? Major arcanas meaning sila yung mga may major effect sa buhay mo this month. So ito yung mga elemento na kailangan mong pairalin at saka kailangan mong harapin sa buwan na ito. So the Sun, the Strength card, and the Devil card is telling me na sa pursuit ng mga bagay na gusto mo, it's either uurong ka o susulong ka. Papapigil ka ba o hindi? At nangailangan yun talaga ng tiwala sa sarili at saka matibay na pananaw sa mga pangarap mo, sa mga goals mo. Gaano ba katibay yung goals ni Aris? Gaano ba kalaki at gaano ba siya naniniwala sa mga pinaglalaban niyang pangarap at mga gusto niyang makamit? Nasa iyo daw yung freedom to really fight for it or uurong ka. Yan yung mga elements and the initial message para sa iyo this month, Aris. Okay? So pag-usapan natin in detail ito mga cards na lumabas for you, okay? At the center, you have the 7 of Pentacles, sorry. 7 of Pentacles here, I'm hearing meron kang ine-evaluate. Ano, parang meron kang pinag-iisipan na bagay. Kasi nakita ko dito meron kang tinatrabaho eh. Meron kang ginagawa, binubuo, pinaglalaban. And I'm thinking, unti-unti ka na nag-iisip, tama pa ba ito? Ano yung dapat kong gawin? Meron ba akong dapat buhisiin pa? Paano ko ito aayusin? Enough na ba ito? Hindi ba ako nababaliw para ituloy ito? O bakit may delay? Pag ba may delay, sabihin sa akin ng mali. Kung akin ng mali, anong dapat kong gawin? So now, ang dami ng pumapasok sa isip mo kung paano siya aayusin, kung paano siya bubuin uli o i-fix o kung mag-give up ka na. Dalawang bagay talagang energy na nakikita ko dito, Aris. Kaya lumalabas sa'yo si freedom is to gagawin pa ba o susuko ka na. Nasa sa'yo daw yung kalayaan talaga to really pick on what you truly want this month. Nakita ko dito na malaki ang potential na mabuo o magkaroon ng magandang bunga yung iyong hinihintay. Nasa sa'yo lang daw yung tiyaga at saka totoong paghihintay. Kasi may mga portion dito na nakita ko na medyo naiinip ka na. Maybe because talagang kailangan mo na makuha yung outcome o yung resulta. Pero at this moment, talagang ang tawag ng kapalaran at ng iyong universe is right timing eh. Para makukuha mo daw to at the right time where you really need this outcome. So ngayon, magkaroon ka daw ng confidence sa binubuo mo. Magkaroon ka daw ng confidence dun sa promise ng iyong mga tinatry na buuin at makuha this month. Halimbawa, nakita ko dito, I don't know, nakita ko ng someone who is trying to be a singer. I don't know, parang kumakanta ka ba sa mga fiesta, kumakanta ka ba sa mga party-party, mga ganyan. Pero parang meron mga talent and skills sa parang pinag-iisipan mo kung sa'yo pa ba yun o meron pa bang ibubunga yung mga gantong bagay na pinagkatrabahohan ko, gusto mo mag-abroad pero parang ang tagal-tagal ng proseso, gusto mo makuha yung visa pero parang ang tagal, bakit ganun? Yung kapitbahay namin na nag-abroad din, ang bilis-bilis lang pero bakit sa akin ang tagal? So ang dami tayong mga iniisip, nag-overthink ka na rin. I'm hearing also na parang minamaliit mo na rin ang sarili mo na kung bakit ganyan, bakit ganito? Siguro nga ako yung mali. So ngayon parang nagkakaroon ka na ng mga doubts here and there. Pero taga nakikita ko, once magkaroon ka ng tiwala sa sarili, and also enjoying the journey and also
huwag ka makinig sa noise, sa outside noise sa paligid mo. Makakapag-focus ka dito mabuti at makikita mo yung mga bagay na dapat mo i-modify, mga bagay na dapat mong ayusin moving forward para mas bumilis yung pagpasok o pag-andar nitong goal na ito, okay? The Seven of Pentacles being clarified by the Magician. Yes, you have the enormous talent, Aries. Kayang-kaya mo itong ayusin. Kayang-kaya mo itong panghawakan. Kayang-kaya mo itong buuin. Kung ano man yung mga bagay na dapat mong ayusin o busisiin o parang ipalakihin pa o paliitin pa o try mong i-molde pa ng maayos, nasa iyo do yung kalakasan. I'm really seeing here na ikaw lang din daw ang magbabago o ikaw lang din daw ang mag-stay sa mga bagay na meron sa'yo. Parang walang ibang outside forces ang makaka-apekto sa bagay na ito, ikaw lang, Aries. Whether itutuloy mo o hindi. Aalis ka na ba o mag-stay ka pa dito and trying to work this out. Nasa iyo daw talaga eh. And the Magician here is telling you that you have enough skills at walang mali sa'yo. Nasa iyo ang talent, ang kailangan lang talaga tiyaga at paghihintay, and also enormous parang being open-minded. Maging open-minded ka na parang, hindi, okay lang yan. Baka siguro hindi pa ngayon. Baka siguro next month pa yung ganyan. O baka siguro sa isang araw ko pa makukuha yung resulta. Ganyan. So, magkaroon ka daw ng malawak ng pag-iisip at pag-unawa na things take time. And things will be given to you in God's perfect timing. Okay, Aries? In the area of what you want, you have the Sun card. Gusto mo lang talaga ng kaligayahan. You want to have that freedom. Like I said here, may freedom. You want to be free. You want to do kung ano yung mga bagay na gusto mong gawin. Kaya lang, may mga tao talagang humaharang. I'm hearing that. Nararamdaman ko yung mga external forces sa paligid mo na pumipigil sa'yo na makuha yung mga bagay na gusto mo o ma-enjoy yung mga bagay na tinatamasa mo ngayon. I don't know why I'm seeing a toxic parent, a toxic brother, or a toxic tito o pinsan. Nakita ko ng parang malapit sa buhay mo, mga taong malalapit sa buhay mo na sila mismo yung pumipigil sa'yo to enjoy things or to get what you want. And ikaw naman gusto mo lang kalayaan eh. Ayaw mo nang dinidiktahan ka na. Ayaw mo na parang kailangan mag-explain ka o kailangan ipapaalam mo pa sa kanila kung ano yung mga plano mo at gusto mong gawin. You want to create something for yourself without acknowledging or without asking for permission. Yan ang nakikita ko sa'yo. Kaya siguro for a very long time talagang bumaba yung confidence mo at tiwala mo sa sarili because someone in your life talaga na laging dinadown ka o minamaliit yung pangarap mo o minamaliit yung goals mo o laging nakabantay sa'yo tapos every step of the way kini-criticize ka. Kaya siguro naka-apekto yun sa confidence mo. And now, nakita ko sa'yo yung kalakasan in your part to really fight for what you want and get out there and see the world na parang, okay, this time around, gusto ko, sundin ko naman yung sarili ko, sundin ko yung pangarap ko. I want to try something that is for me. Na resulta ng iyong genuine happiness. And I'm rooting for you. I'm very, very happy for you. And I hope, and I wish, and I pray na makuha mo yung mga bagay na gusto mo para sa sarili mo because your happiness matters. Your true happiness ang importante. Especially sa pag-abot ng mga goals. Kasi kung napipilitan ka lang sa isang goal, di ba? In general ito kung napipilitan ka lang sa isang goal, hindi mo yan ma-enjoy. At kapag hindi mo na-enjoy, bibitaw ka dyan. I'm saying, I remember may mga kababayan tayo na nag-nursing, tapos malapit ang matapos, biglang bumitaw, hindi natatapos yung nursing kasi talagang hindi nila gusto yun, gusto lang ng parents nila, ganyan. So, parang ganon din eh. Ngayon, nirealize mo na kung hindi mo mahal ang isang bagay o isang tao, bibitaw ka talaga dyan. Pwedeng hindi ngayon, pwedeng in the future. So now, I'm seeing you working on the things that will make you truly happy. Okay? The Sun card is being clarified by the Three of Wands. Yes, you're waiting for something. You're waiting for something in your life to change it. Parang may ninihintay kang tawag, text, o kaya confirmation from someone na parang, uy, Aries, sige, tanggap ka na, okay ka na, pwede ka na dito. O kaya approval from someone na parang, sige, go na, gumora ka na, sige, gawin mo na yung gusto mo. Siguro magulang ito na parang, sige, kung ano man gusto mo, yun ang gawin mo para maging masaya ko, para maging maayos ang buhay mo, o maging tuloy-tuloy na yung ginagawa mong ganyan. So, I'm hearing meron kang gagawin this time around in pertaining to your own happiness and your own freedom, at bibigyan ka ng go signal na ito ni Three of Wands to really go. Sige, gawin mo na. Either a boss giving you na parang a go signal to try something new, or someone in authority giving you the assurance na parang, sige, gawin mo na, okay na yan, sige, why not itry mo naman, diba? So, mga ganyan. So, you're waiting for your own happiness to arrive this time, okay? In the area of what you need, so Aries, bago natin ituloy,
ano pong mga birthdays inyo at saang area po kayo ng Pilipinas o buong mundo nanonood ng ating reading. Comment down below because I wanna know kung hanggang saan po tayo nakakarating sa bawat reading natin every day o every week ng ating reading. So comment down below saan po kayo nanonood ng James Tarot PH. So Aries, in the area of what you need daw strength. Katatagan ng loob this time around. Especially now that you are actively pursuing the things na gusto mo makuha sa buhay mo. At talagang ine-evaluate mo kung ito ba talaga ang nais ko, ito ba talaga ang pwede sa akin, kung hindi, lilipat na ako kung walang patutunguhan ito. Nasa iyo daw yung kalakasan and energy. And the magician ka ngayon eh. You have the enormous talent and the enormous potential na magawa yung mga bagay na gusto mong gawin. Kaya ngayon, sa pag-pursue mo na ito, kinakailangan ng katatagan ng loob, ng puso, ng iyong kaluluwa na, okay, mahaba-haba pa itong tatahakin ko. This is something big. I need to trust myself. I need to be confident enough. Kung ako may tiwala sa sarili ko, for sure, lalabas din yung aura na yan at magtitiwala din yung mga taong iyan sa paligid mo sa'yo. Pero ngayon nakita ko dito na kailangan nito, bigyan mo ng kaakibat na katatagan. Yung parang minsan hindi mo kailangan madaliin, hindi mo kailangan puwersahin. Let it flow. Let things arrive to you at the right time. Minsan huwag ka rin makulit. That's what I'm hearing. Huwag mo masyadong kulit-kulitin yung tao asking for the result or asking for the development. Darating yung tawag, darating yung information at the right time. Be gentle to yourself. Minsan, alam ko, marami ka na ring pinagdaanan in the past, marami ka din mga trabahong sinubukan, mga pangarap na walang pinatunguhan, mga pangakong nag-break, hindi ba? And you're feeling, ano pa ba dapat kong ibigay, ano pa ba dapat kong gawin para makuha ko yung gusto ko. Pero ngayon, sabi ni Spirit Guides, be kind to yourself, Aries, na sa pag-pursue mo sa mga bagay na gusto mo sa buhay, kailangan ikaw mismo mabait ka sa sarili mo. At huwag mo masyadong bigyan na dagdag pressure yung sarili mo pa. Because I'm feeling na meron namang additional pressure sa iyo from outside forces. Pwedeng pressure sa magulang, pressure sa trabaho, pressure para sa future. Enough na yun, mga bigat na yun para dalhin mo. Especially here, with the 10 of Wands, ramdam ko yung bigat. So, ikaw maging kind ka sa sarili mo. Kapag kailangan mong kumain sa labas, kumain ka. Mag-enjoy ka, manood ka ng sine pag ginagaya. Bigyan mo doon ng kalakasan yung sarili mo na habang lumalaban ka sa goal, sa gusto mong makuha, make sure din na binibigyan mo yung sarili mo yung time to be free, to relax, to be parang gentle lang eh. Parang gentle approach to things. Huwag mo laging bugbugin ang sarili mo para lang makuha yung gusto mo. Because there is a right time to fight and there is a right time to rest. At ngayon, sinasabi ng Spirit Guides mo, be kind to yourself. Give grace to yourself. Every step of the way, okay lang. Na ito lang maabot mo ngayong araw. Bukas ito naman. Sa isang araw, ganito naman. So, may progress, pero at the same time, huwag mo masyado i-pressure ang sarili mo na 100, 200, 300% ka lagi. Okay? The Strength card is being clarified by the Ace of Cups. Yes, importante ang iyong puso, ang iyong kaligayahan, ang iyong what your heart really wants eh. Kung ngayong araw na to, pagod ka, feeling mo gusto ko muna matulog, kung ano yung nararamdaman mo, ipakinggan mo yun at huwag mo i-deny, Aries. That's what I'm hearing. Too much pressure is being given to you na eh, by other people eh. Kaya huwag mo na daw dagdagan yung pressure na naramdaman mo sa sarili mo. Kung sila, outside noise, is pushing you to do things, ikaw naman, okay, Aries, kaya ko to, okay lang yan, relax lang tayo. Kung magkamali, okay lang yan, pwede pa akong mag-try ulit sa susunod, pwede ko pa ulit baguhin to, okay lang yan. So, I'm also hearing there's no need for perfection. Okay, Aries? Sometimes, kailangan okay lang, relax lang, walang problema, laban lang, okay? In the area of what's affecting your current energy of the King of Swords, ito sinasabi sa iyo ng Spirit Guides mo, magkaroon ka daw ng malinaw na vision of what you truly want in life. Especially here, sa pagbuo nito, kailangan malinaw daw kung ano yung atake mo para masisimulan yung taktika mo sa bagay. Halimbawa, gusto mong, like I've said, magtayo ng karinderya, ganyan. So, ito yung pinaplano mo, paano ko gagawin to, paano ko sisimulan, may ganito ba, may ganyan. So, kailangan daw malinaw yung vision mo. For the next 2 weeks, anong gagawin ko? Dapat makabuo na ako ng ganito, malakad ko rin papeles yung mga permits, kailangan makabili na ako ng ganyan by the end of the month, o kaya gantong araw, kailangan ako ng ganito. So, parang magkaroon ka daw ng talagang calculation, a calculated risk, at talagang matibay na pundasyon sa mga bagay na gusto mo simulan. Be smart daw. Be smart in your approach. Ngayon parang, like I said kanina, merong urong-sulong sa'yo, di ba? Na parang,
Gagawin ko ba to o mag-move on na ako? Meron pa ba akong pipiga dito o wala na? Ikaw yung magician, kakayanin mo kung ano man ang gusto mong gawin. So ikaw daw magkaroon ka ng paninindigan, Aris. Panindigan mo yung choices mo at panindigan mo yung mga balak mong gawin this time around, okay? In the area of, clarify natin si King of Swords. King of Swords being clarified by the Five of Cups. Yes, now is the right time for you to really think. Aalis ka na ba sa past? Kakalimutan mo na ba yung mga, okay, hindi na to gumagana. Okay, wala na to. Tagal-tagal ko naghihintay pero wala naman. Ano ba yan? Parang sasayang ko ng oras, sasayang ako ng pera, nagsasayang ako ng effort dito. Ngayon, yayakapin mo na ba yung future with the Five of Cups? Titingnan mo na ba yung mga bagay na, ay baka yung iba may potential pa sa akin, itry ko kaya yun. So, kapag ginawa mo daw yun, panindigan mo, Aris. Panindigan mo because that will change your life, okay? In the area of your near future, you have the Ten of Swords. In the near future, your action will end the hardship, Aris. Kung ano man yung active action mo. Kung iiwan mo man tong isang bagay na to na feeling mo talaga wala na, whether love life ito, trabaho o negosyo or something in your life that you truly feel na parang, ay, wala na to. Wala na akong mapipiga sa tao nito. Wala na akong mapipiga sa trabaho na ito o sa endeavor na to, sa pangarap na to. Pila ko ng pila, wala nangyayari. In the near future, I'm seeing you ending of a cycle, ending of a trouble, ending of a paulit-ulit na bagay na palagi kang binubugbog o palagi kang nadadapa. I'm seeing you learning the lesson. Yan. I'm seeing you na parang, okay, hindi ko pala kailangan magtiyaga sa isang bagay o sa isang tao na kahit nahihirapan ako, alaki pala ng potential ko na ibigay yung same effort sa ibang tao o sa ibang bagay o sa ibang endeavor na kung saan maaaring magwagi ako. More than this thing na pinaghihirapan ko at talagang tapang-tapa na ako. I'm hearing you asked for a sign na parang, God ko talagang para sa akin to. Sige, tatry ko po, pagkatyagaan ko po, pero kung hindi po sa akin, dalhin mo ko sa tamang direksyon. And I'm seeing that here. Parang dadaling ka na God sa right direction where walang struggle, smooth sailing ang lahat, hindi mo kailangan mag-beg, hindi mo kailangan maggumapang para lang ma-accomplish ang isang task. Nakikita ko sa iyo na you're now ending a cycle of struggle in your life. Okay? So this time around, yakapin mo yung mga bagay na dapat yakapin na pagbabago so that things will end hanggang near future mo so that you can start over. Okay, Aris? The Ten of Swords being clarified by the Judgment card. Yes, like I've said kanina, meron kang dinasal kay God na tapusin na yung dapat tapusin. And like God listened to your prayers, may pagbangon din sa'yo na parang, oo nga, mali pala talaga yung bagay nga ginagawa ko. Hindi pala ito yung tao na kailangan ko paglaanan ng maraming oras at atensyon, pera, pagmamahal. Mali pala itong trabaho na pinasukan ko or endeavor na pinag-focusan ko. This time around, nagising ka na sa katotohanan and you're now working on picking yourself up and trying something new that is working and really is for you. Okay, Aris, ang ganda ng near future mo, may pagbangon at pagbabago sa cycle ng buhay mo. Okay, Aris? In the area of your challenge this month, you have Six of Pentacles. Challenge sa'yo this month is yung parang paghahanap ng mga tamang paraan o kaya paglalaan ng effort, pagmamahal, pag-ibig, oras, atensyon sa isang tao o sa isang bagay, depending kung worth it ba siya ng mga bagay na yon. Nakikita ko dito na you're now trying to evaluate, Aris. Parang nakikita ko kasi mali. Mali kung kanino ka nagalaan ng love o kaya ng trabaho o kaya ng effort, ng time. Meron ka pinag-alaanan ng oras na parang sayang. Kung naisip mo lang sana na ano ba yan? Naglaan ako ng oras sa taong ito, sa bagay na ito, sa sitwasyon na ito. Mali pala. Sayang lang pala oras ko because your money, your time, yourself also is so valuable para ibigay mo lang sa mga maling tao o bagay, diba? So, ngayon nakita ko talaga dito na parang may itatry kang putulin na yung ugnayan o putulin na yung serbisyo o putulin na yung connection mo either sa maling tao o sa maling sitwasyon. I'm hearing someone na parang gusto mo na putulin yung ugnayan mo sa anak mo na walang ibang ginawa kundi pahirapan ka o parang napakatigas ng urat, wala ng direksyon ng buhay niya. Ngayon na-realize mo na mali pala yung paglalaan mo ng maraming pagbe-baby sa kanya. Parang ayaw mo na siya babyin. Ayaw mo na ibigay yung same care and attention kasi parang hindi siya natututo sa buhay, ganyan. So, there is a very specific challenge para sa certain Aries po dyan. Hindi po sa lahat to, ha. So, meron din ako nakita dyan na parang meron kang nilalaanan ng pera
tapos hindi pa nagbabayad hanggang ngayon. So parang may conflict kayong dalawa ng taong ito na parang ikaw na nga nagpahiram pero bakit parang ikaw pa yung may kasalanan na naniningil ka, ganyan. So ngayon parang nakita ko na you're trying to evaluate yung give and take. Yung ibibigay ko ba, sigurado bang babalik sa akin? Yung effort ko ba, sigurado bang pabalik sa akin yung same effort na binigay ko? So you're now iniisip mo kung kanino lang ba karapat dapat kong ibigay yung love, attention, pera, effort ko for the right person and right situation. Ano? The Six of Pentacles being clarified by the Seven of Swords. Yes, may mga tao talaga sa paligid mo na lying, cheating, dishonest, nag-manipulate, nag-gaslight. So ngayon parang inisip mo, ayoko na magtiwala, ayoko nang magbigay ng mga bagay na alam ko naman sa huli ako rin problema. So ngayon natuto ka na and you're really parang ngayon, binabantayan mo yung sarili mo, inaalagaan mo yung sarili mo, ilag ka na din at saka nag-iingat ka na rin for these people. Okay? Trust yourself daw, Aries. Kung may kutob ka na tong taong ito ay hindi pa pagkakatiwalaan, huwag mong pahiramin. O huwag mong iasa sa kanila o huwag mong iatang sa kanila yung mga property mo o kaya pera mo because these people ay mukhang hindi mo pagkakatiwalaan, okay? Ingatan mo ang finances mo this month, Aries, okay? In the area of your fortune, ito maganda. Knight of Pentacles. Since sa era siya ng fortune mo, sinasabi ng spirit guides mo, Aries, this month may action. May action ka, ready ka nang kunin yung bago. Siguro nga talaga, aalisan ka na dito sa lugar na ito o sa bagay na pinagtatrabuhan mo for a very long time na parang tinitignan mo, ano ba yan? Wala na nangyayari. Parang hirap na ako pero hindi nag-reflect sa sweldo ko yung pinaghihirapan ko. Here, since sa era siya ng fortune, nakikita ko na meron kang sisimula na bago. Bago talaga na very, very huge. At ito yung nangangailangan talaga na malaking step from you ha. Kaya kailangan talaga trust yourself eh. Nagkaroon ka ng confidence na subukan na itry na. Gawin mo na because this will change your life. And over-prepared ka na daw eh. Parang matagal mo to pinag-isipan. Kaya ngayon hakbang na, laban na because you have what it takes and you are now capable of doing this more than ever. Okay? The Knight of Pentacles being clarified by the Ace of Wands. Yes, like I've said kanina. Because Ace of Wands is new beginning, new opportunity, new life. So itong hakbang mo na ito, yung hakbang mo na gagawin mo na matagal mo na pinagplanuhan, na medyo nahatakot ka pa because wala ka pang confidence in doing so. Ngayon, panagkaroon ka na ng lakas ng loob at humakbang ka na at gumawa ka na ng kaukulang aksyon sa pag-abot ng mga bagong pangarap mo, this will change your life. Bagong simula, bagong trabaho, bagong opportunity, bagong bahay, pwede rin. O kaya bagong lugar kung saan parang bagong hangin and there will be growth there. May paglago sa buhay mo. Kaya ilaban mo na yan. Okay, Aries? Because nasa sa'yo ang swerte this month. In the area of your divine advice, ito naman paalala sa'yo ng spirit guides mo, Aries, okay? May mga daladalahin ka na kailangan mo ng bitawan. May mga burden ka sa likod mo, sa puso mo, sa dibdib mo na dinadala mo na kailangan mo ng i-let go, pakawalan. Sabihin mo yung mga dinadamdam mo for a certain person, kung ano yung mga hinanakit mo, sabihin mo na yan so that makawala sa dibdib mo, gumaan ang pakiramdam mo. For some, meron ka mga pinagdadaanan na parang feeling mo walang tumutulong sa'yo, you're just carrying the weight of everything. Now is the right time to really tell people na, uy, ako lang pumapasa nito, kayo naman, ikaw naman ang gumawa nito, ikaw na pumasa ng ganitong responsibility, hindi ko na kaya, ikaw naman ito na sa'yo, kasi may gusto akong kunin para sa sarili ko. I want my own happiness, I want my own freedom. Para dumating siya, kailangan ko i-let go yung ibang bagay. So, this is the right time for you to do that, Aries, to let go of those responsibilities na hindi mo na kayang panghawakan. So that other people sa buhay mo ay maging responsable din. Okay, Aries? Now is the right time na pag-aanin ang iyong mga daladalahin and fight naman for the things that you want for your life. Okay? The Ten of Wands, is being clarified by the Five of Swords. Yes, ngayon talaga ito yung nangangailangan na parang mahaba-habang usapan, Aries. Medyo masakit na rin sa ulo mo, pagod na pagod ka na rin because ang daming dakdakan, ganyan. Other people are very selfish. Other people are really parang trying to manipulate you to still do the things na alam mong mabigat na sa'yo. And ngayon, problema mo na siya, nakaka-apekto siya sa'yo every day. Dito talaga sinasabi ng spirit guides mo, what are you willing to risk just to let it all out? Parang ngayon, worth it pa ba ito mga daladalahin mo na to? Sobra na eh. Sobrang bigat na. Worth it pa bang kimkimin mo ito? O kailangan mo nang i-let go para maging malaya ka na? Tulad ng image siya sa likod. Siya rin itong nasa likod niya. At malaya siya kung i-let go lang niya yung mga pain, sorrows, and worries niya. So ikaw, nasa yung kalakasan, Aries. Let go of all the worries. Let go of yung mga bagay na kinikimkim para gumaan at maging ayos ang lahat. Okay?
Ang yung area of your outcome, pag-usapan natin later. But first, let's have additional messages from a divine. Ano pa yung mga karagdagan nilang gustong ipaalam sa'yo? First, we have Seahorse, family matters. O kanina meron ko nasabi about mga gulo sa pamilya. So, may mga bagay ka doon kailangang ayusin tungkol sa pamilya mo this time. Wind chimes, peace and harmony. Magkarugtong sila. Yung family matters mo daw ngayon, magkakaroon na ng kapayapaan at saka harmonious relationship. So, congratulations. Okay? Another message we have Feather, someone you know is undependable and insincere. Meron ka daw kakilala sa buhay mo, sa circle mo na hindi ba pagkakatiwalaan at saka hindi maaasahan. So, sino yan? Iwasan mo na yan, yung taong yan. At huwag mo ibigay sa kanya yung full trust mo. Okay? Another message, you have wealth. Ooh, kayamanan this month. Congratulations. Another message, you have chair empty, someone is living your life. May aalis daw sa buhay mo this time. Probably ito yung mga taong hindi mo pagkakatiwalaan o hindi maaasahan. Kailangan mo daw putulin talaga ang ugnayan mo sa mga yan. Okay? Another message you have broken wishbone, wish will not be granted. So meron daw mga wish na siguro hindi ngayon pero in the near future baka pinaprotektahan ka ni God in the pursuit of this. So wag mo indahin. I'm hearing delay lang ito, na delay lang for a moment because meron dapat asikasuhin pa o baka hindi ka pa ready sa isang wish. Hindi mo to lahat eh. May isang wish dyan na hindi pa ngayon pero in the near future pagkakaloob sa'yo. It's just that now you are not ready yet. Okay? Another message, you have funnel, period of frustration, lessons to be learned. O yan, magkarugtong sila. So meron mga bagay na aberya in some area of your life. Maybe because hindi pa ganun kahanda talaga yung bagay na yan. So baka ma-disappoint ka o mahirapan ka o kaya mainis ka. Just try to relax and enjoy things. Everything will come to you at the right time. Okay, Aries? Another message, you have teardrops, great personal sorrow. So meron ka pinagadaanan ngayon, Aries. I'm feeling that. Maybe connected ito sa isang pangarap mo in the past na hindi natupad. O ito yon, ito talaga yung Seven of Pentacles sa parang matagal mong binuo, matagal mong pinaghirapan pero ngayon iniisip mo parang sayang yung oras na nilaan ko doon because parang feeling mo talaga wala ka na mapiga doon. Ano? Another message, you have Quill, get back to the basics. So meron ka daw dapat gawin this time around na parang simplihan mo lang, Aries, simplihan mo lang yung approach mo at baka mas umubra this time kapag simple lang yung paraan mo sa pagtupad ng mga yan. Okay? Another message, you have older man, dealings a relationship with an older man. Pwedeng asawa mo ito or lolo o tatay mo, lalaki sa buhay mo na medyo matanda na, kailangan mo daw asikasuhin ng something sa kanya, whether ayos ba yung kanyang kalusugan o kaya yung relationship nyo kailangan nyo i-mend. Okay? Yung outcome na very interesting, at the end of this month, you have the Devil card. The Devil card is telling you, enough na of chaining yourself to things na sobrang negative. Self-limiting thoughts, mga maling paniniwala, pakikinig sa mga maling tao, pakikisama sa mga taong mali ang dulot sa'yo. I'm saying here talaga meron taong aalis sa buhay mo. At ito yung mga yon, yung mga devil na to. Yung mga toxic people na hindi nakakabuti sa'yo, pwede ring karelasyon o mga co-workers na puro chismis o puro nega ang dala sa'yo o puro stress and worry lang ang binibigay sa'yo. Ito yung pagkakataon para sa'yo, Aries, na linisin. Linisin yung group mo. Sino yung mga tao dyan na hindi mo na dapat pakisamahan pa, hindi mo na kailangang isama sa circle mo, let them go. Gayon din sa buhay mo, may mga bagay kang kailangang linisin, katulad ng bahay mo, baka masyadong magulo, kaya yung energy, ang hirap umikot. O kaya yung mga paniniwala mo and habits mo. Tama na ang pagigimik, tama na ang alak, sigarilyo, ganyan. So make sure na clean living ka this time para pumasok yung mga dapat pumasok. And huwag kang papapigil sa mga tao na pilit kang hinihila pababa. Okay, Aries? The Devil cards being clarified by the Sun card. Yes, dalawang beses lumabas. Kung ano yung gusto mo, magiging outcome mo. Yes. Nakita ko talaga dito na magiging malaya ka at masaya ka once you truly identify kung sino, ano, at anong sitwasyon yung mga bagay na kailangan mo nang bitawan, ano yung mga paniniwala na kailangan mong tanggalin, at sino yung mga tao na kailangan mong bitawan in order for you to be completely happy at makapunta ka na sa mga bagay na gusto mong gawin without these people na pupipigil sa iyo pababa. Your own happiness is important, Aries, bago pa yung mga bagay o mga taong kailangan mo pakisamahan. Okay? Kilalanin mo daw kung sino yung mga taong tapat sa'yo, totoo sa'yo, para maparatili yung energy of positivity sa buhay mo at maabot mo yung potential mo. More than, wag mo daw i-keep talaga, ilayo mo na yung sarili mo sa mga taong hindi para sa'yo. Okay, Aries? That is your June 2025 reading, Aries. Sa po kayo nakarate, sa po kayo nakaresonate, comment down below and I'll be reading your messages. Thank you again for watching. This has been James for James Tarot PH. God bless everybody.